Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-28 sa buwan ng Marso taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, mag-aaral na survivor ng bagyong Yolanda mula sa Leyte, maluwalhating nagtapos. Nanay ng bata, emosyonal na binalikan ang karanasan. Ilang Kalapeño tinuruan sa paggawa ng mga produktong yari sa polymer clay. At pagtatapos ng mga mag-aaral ng Oriental Mindoro National High School, matagumpay na idinaos. At sa detalye ng ating mga balita, nagtapos na buhat sa 3 araw ng pagsasanay hinggil sa coconut-based farming ang may mahigit na 30 partisipante buhat sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Ang naturang training ay pinangunahan ng Philippine Coconut Authority sa pakikipag-ugnayan sa Agricultural Training Institute na idinaos sa isang kilalang resort sa lungsod. Pangunahing layunin nito ang patuloy na pagsusulong ng mga nasabing ahensya sa pagpapataas ng mga produktong may kinalaman sa niyog kung saan ilang kasanayan pa rin ang isagawa tulad ng multi-cropping system o ang pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman at gulay sa pagitan ng bawat puno ng niyog bilang alternatibong hanap buhay. Nauna lang sinabi ng kinatawan ng PCA na malaki ang potensyal ng mga niyog sa lalawigan, lalo na ngayong maraming puno ang nasira sa mga lugar na sinalanta ni Bagyong Yolanda, kung kaya tumaas ang demand sa niyog na nagmumula sa Silangang Mindoro. Sa ibang balita, upang mabigyan ng maayos na pagkakakitaan ng mga mamamayan ng lungsod, patuloy na isinusulong ng pamahalaang lungsod ang pagsasanay na may kinalaman sa pagkakaroon ng hanap buhay. Kaugnay nito ay sinagawa sa pangunguna ng City Trade and Industry Department ang isang livelihood fair hinggil sa polymer clay crafting, ika-28 ng buwan ng Marso ng kasalukuyang taon. Sa nasabing pagsasanay, ipinakita sa mga partisipante ang mga kaparaanan ng paggawa ng mga produktong yari sa nasabing clay, kung saan sa puhunang 5,000 piso, posibleng doblean nila ang kita. Patok na produkto mula dito ang mga keychain with personalized nameplate at tag, earrings at iba pang art designs na magagamit sa opisina at iba pa. Payo naman ni Celine de los Reyes, kailangang porsigido at matyaga ang sinumang nagnanais na magkaroon ng matagumpay na negosyo. Samantala, ang nasabing pagsasanay ay bahagi pa rin ng pagdiriwang ng ika-16 na taong anibersaryo ng pagkakatatag ng syudad. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Tell you how easy to pay your taxes correctly. Remember RFP. Register, file, and pay. Magandang araw po mga kababayan. Malapit na po ang deadline ng filing ng income tax. Ito po ay sa April 15, 2014. Kami po ay umaapila sa inyo. Huwag na po natin hintayin ang deadline. Kung pwede po, ay maaga tayo mag-file para maiwasan po natin ang pila. Salamat po at mabuhay po kayo. Bayan ay tulungan, tamang buwis ay bayaran. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Kaugnay ng pagtatapos sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan ngayong taon,
Nilinaw ni DepEd Calapan City Division Schools Division Superintendent Susana Bautista na alinsunod sa DepEd Order hinggil sa 2014 graduation rights, ang mga gastusin sa pagtatapos sa mga pampublikong paaralan ay charge sa Maintenance and Other Operating Expenses or MOOE ng paaralan sa ilalim ng budget nito sa taong 2014, ngunit ang Parents and Teachers Association aniya ay maaaring magbigay ng voluntaryong donasyon. Ito ay bilang paglilinaw hinggil sa usapin ng paniningil ng graduation fee kung saan ayon sa opisyal ipinagbabawal pa rin ang puwersahang paniningil nito bagamat maaaring magbigay ng voluntaryong donasyon ang PTA. Samantala, sakaling aniyang may puwersahang manghingi ng graduation fee ay pagbigay alam aniya sa punong guro ng paaralan at sakaling hindi pa rin maaksyonan ay lumapit sa kanilang tanggapan. Iba pang mga balita, makalipas lamang po ang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, Premyo, 2,000 piso. Bingo 4, BING, Premyo, 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, Jackpot, 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, Jackpot, 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, Premyo, 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo! Bingo Milyonaryo! Tumulong! Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Camera Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240.